Katatapos lang kagabi ng una sa 2-day concert ni Lady Gaga sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga protesta na tumututol na matuloy ang kanyang concert. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin si Attorney Romulo Macalintal na tutol sa pag-concert dito ni Lady Gaga at si Bems Benedicto ng Ladlad na pabor naman sa pagko-concert ni Lady Gaga. Good morning! Good morning! So, Attorney, hindi po kayo Lady Gaga fan? Hindi naman. Alam ko pa na ako Paul Anka fan sa boy. Yung, ano pong ayaw ninyo kay Lady Gaga? Na hindi ako tutol doon sa concert. In fairness to the organizers at sa mga fans ni Lady Gaga, ang sinasabi lang naman namin ay we want the Pasay City government to monitor the event. Kasi kung ito ay lumalabag sa ating kagandahang asal o lumalabag sa moralidad o kaya ito ay parang labag sa ating pananampalataya, maaaring gawin ng Pasay City government ang karampatan. Ano po specifically yung sa tingin ninyo na posibleng lumabag sa ating kagandahang asal at... Okay, yung sa ilalim kasi ng ating Article 201 ng Revised Penal Code, may tinatawag tayong mga indecent shows, indecent exhibitions, at saka mga shows offensive to religion. Yung kanyang awitin na Judas, para sa akin, it's parang offensive sa ating pananampalataya sapagkat sinasabi mo, I love Judas, I will bring down Jesus, I am a prostitute, I want Judas, the demon I will cling to. Para sa akin, hindi ito magandang pakinggan para sa ating kabataan. At itong bagay na ito ay nais naming ipaglaban. Hindi ko naman sinasabing huwag magpalabas si Lady Gaga. In fairness to her fans, dapat mapanood nila yon. Pero kung ito mga uri ng aawitin nila, may karapatan ng ating pamahalaan na iyan ay ipagbawal ang nasabing awitin. Hindi the total concert, kundi yung mga piling mga awitin na maaaring makasira sa ating moralidad. Okay. Bems, ikaw, nanood ka na ba ng concert? Hindi pa. Yung partidong Ladlad, makasama namin baka ngayong gabi. Ngayong gabi? Matutuloy siya. Pero may balita ka ba na kinanta ba niya doon sa concert yung Judas? Kinanta rin niya. Oo. Kayo naman, anong tingin ninyo? Labag daw sa ating pananampalataya, itong mga ganitong klaseng awitin, masamang impluensya daw. Para sa amin kasi artistic expression ito ni Lady Gaga, gano'n namin tinitignan. At yung pagkakapantay-pantay, yun nga yung titignan ng Ladlad. Yung holistic approach kasi ng equality. So, siya kasi she celebrates diversity and individuality. Ang kinakatakot lang namin, Cara, sa statement ni Mr. Benny Abante, nung sinabihan niya, it promotes homosexuality and immorality. Para sa akin, sa amin sa Ladlad, parang nakakatakot ito dahil eto na naman sila at inaangkla na naman yung pagiging LGBT dito sa pagiging demonyo, pagiging satanic. At kung sa panahon na ito, yung sanang mga salitang ganyan ay hindi dapat nanggagaling sa mga bishop, mga pari at mga pastor. Pero wala bang limitation ang art? Kasi I think ang sinasabi ni attorney dito ay parang hindi naman ibig sabihin na may freedom of expression ay pwede ng lahat. Kung talaga mga artistic revelations ni Lady Gaga yun, di gumawa siya ng sarili niyang character. Huwag naman niya sigurong gagawing character si Jesus Christ, di ba? Na para bang wala ka namang naisip na iba. Kung yung sinasabi mo na walang kinalaman sa relihiyon, bakit mga character sa biblical times ang ginagamit mo? Si Jesus, si Judas, yung mga apostles natin. Kung artistic lamang, for the sake of art, pwede kang mag-maintain sa isang kwarto na talagang, yung talagang may hilig lamang sa iyo. But if you go out publicly, that is not for the sake of art. That is for commercial purposes na maaari ng tingnan ng ating pamahalaan. Are you Catholic? Yes, I'm Catholic. Sa tingin mo ba hindi siya affront to your Catholic faith? Hindi naman, kasi matatag yung aming pananampalataya. So, hindi na ito dapat problema pa ni Lady Gaga. Kasi yun nga yung sinasabi, Judas, ba't daw ginamit pa yung Judas? Kasi parang ang explanation dyan, Cara, is ginagamit niya ng metaphor, Yung from the darkness for you to appreciate the light. Yung kanyang explanation dyan. So, para sa amin din naman, kung ito ay nakaka-offend doon sa moralidad ng iba, o dun sa mga kabataan, nasa mga magulang na rin ang pagbabantay sana. Di wag natin i-patronize, wag kayong bumili ng plaka niya, wag kayong manood ng concert niya. Na-monitor niyo po ba kagabi, sir? Well, hindi ko na-monitor, pero yung sinasabi na
kung ayaw mo, huwag kang manood. Hindi yun kasi meron tayong social responsibility sa ating pamahalaan, sa ating mga kababayan. Pero it's all over the internet. Well, it's over the internet. Yun na nga nandiyan na nga sa internet, napapanood na nga. Tayo nga mga magulang, hindi natin mabantayan ang ating mga anak sa internet, ano? Pagkatapos, papayagan pa natin publicly gagawin ito. Paano natin pangangalagaan ang moralidad ng ating mga kabataan? Ang ating mga kabataan ngayon, exposed na dyan. Marami na tayong problema sa ating bansa, katulad ng ganyang mga bagay. Papayagan pa ba natin na darating isang foreigner na gawin sa atin sa ating bansa ang bagay na yan, na magkakaroon tayo ng problema? Ano ang ginagawa ng ating pamahalaan? Kung sakaling nilabag ang ating paninindigan sa bagay na ito, ano ang gagawin ng ating pamahalaan? Mauupo na lamang ba tayo? Yan ang dahilan kung bakit parang inaapi tayo ng ibang bansa. Kung ganyan ang ganyan tayo, talagang mahina tayo, ay sasabihin lang ng Chinese government, talaga palang mahina itong pamahalaan ito. Itong bagay na ito, hindi lang may pagtanggol Paano pa nila ipagtatanggol ang claim nila sa Scarborough Fair? Diba? Ikaw, Bems, do you think the government should... Hindi kasi mas marami nang dapat pagtuunan ng pansin, Kara, na mas matindi pang problema ng bansang ito. At pinupoint out lang namin, ang simbahang Katoliko, nung issue ng Scarborough Shoal, hindi sila nag-issue ng statement, official statement. Pero dito kay Lady Gaga, ang bilis nilang bumatikos at bumandera na kung alin ang moral at hindi. So, Kasi Scarborough na yun, political yun Ito naman moral side. Kaya ang simbahan ay pero attorney, gumagawa ng may hakbang. ticket naman, ang mahal nga ng ticket. So, hindi naman lahat makakapasok. Well, kita mo na, sa mahal ng ticket, is it for the sake of art or for commercial purposes? Yan ang tanong dyan Maaaring nga sabihin mong for the sake of art, pero kung ayan commercial purposes na, may kakarapatan ng pamahalaan na pangalagaan ang moralidad ng ating bansa. Hindi ko sinasabing tama ang aming sinasabi, pero may karapatan kaming ipagsabihin ang aming damdamin. Alam mo, in the exercise of your right, that right should be exercised with due respect to the rights of other people. Yan ang sinasabi ng ating civil code. Hindi ako nagagalit sa mga tagaladlad. Katunayan, itong mga tagaladlad na ito, ipinagtanggol ko pa yan, in party list nila. Pinaglalabang ko yan. Pero itong bagay na ito naman ay kanya-kanya tayong damdamin sa bagay na ito. At ginagalang naman natin yon, Kara, sana ganun nga ang mangyari. Igalang din si Lady Gaga, igagalang din natin yung oposisyon ng simbahan. At kaya nga ito ginagawa sa isang area na nagbabayad ka. Hindi ito ginagawa sa loob ng mga simbahan nila. Parang hindi ito ma-offend yung mga taga-subaybay nila. So, kung sino lang yung gustong pumasok, yun lang ang Kaya nga, may karapatan ka, gugustuhin mo ba o hindi. Nasa iyo yun It's your call. Well, at the end of the day, maganda to the exercise in democracy that, maganda nito, walang mararahas na hakbang na ginagawa at ito'y palitan lamang ng opinion. At sa bandang huli, siguro ang Panginoon na lamang ang bahalang maghusga. Sinasabi lang ako daw, KJ ako. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat, tayong lahat KJ. Kasi kay Jesus tayo, di ba? Okay, mensahe niyo po, attorney, para sa mga fans ni Lady Gaga na manonood po ng concert. Sa mga fans ni Lady Gaga, enjoy kung talagang sa tingin ninyo ay gusto ninyong panoorin, nasa sa inyo yun. At kung yan ang sinasabi ng inyong konsyensya, ay gawin ninyo. Pero kami namang naniniwala na yan ay may mga paglabag sa kagandahang asal, ay hindi rin nyo kami mapipigilan din na magsalita tungkol sa bagay na yan. Lahat tayo may karapatan, lahat tayo may kalayaan na mamili kung anong ating panonorin. Subalit, sana naman, tingnan din natin ang karapatan ng ibang tao, lalong-lalo na yung ating mga kabataan sa ngayon. Alright, Bems, ikaw naman. Sa mga magpoprotesta, mamaya manunod ka doon sa loob ng arena tapos meron nasa labas na Didedmahin na lang namin sila at mag-enjoy kami. Pero yun nga sana sa amin lang, Kara. Sana magbukas isip tayo at magbukas puso, maggalangan kung ano yung pananampalataya ng iba. Hindi tayo pare-pareho, hindi lahat magkakatulad at dapat yun ang mas tignan natin. At hindi natin magagawa na pare-pareho lahat. At sana, at the end of the day, wag din tayo magtawagan ng mga masasakit na mga pananalita. Hindi si attorney ang tumatawag sa amin na masasama, yung mga iba, ng mga bishop, mga priest. So sana, hindi ganon ang uri ng laban o debate. At saka, kahit kailan hindi ako nagsalita. Masamang and salita para lang sa inyo, kasi. si Lady Gaga is Oo, kasi yung not bad influence. Yes, din. kasi yung pinoprotektahan niya yung mga LGBT, pinopromote niya yung anti-bullying tsaka anti-discrimination. Alright, maraming Salamat. salamat. Attorney Romulo Macalintal at Bems Benedicto. Thank you.